na tinatawag na Joynetics matapos kumalat ang balita tungkol sa umano'y pag-alis ni Canoli, isa sa mga pangunahing sponsor ni Joy. Si Canoli ay asawa ni Ma'am Helen at kaibigan ni Ma'am Marie, mga kilalang taga-suporta at major donors ng proyekto para kay Joy, partikular na sa pabahay project na kasalukuyang isinasagawa. Nagsimula ang kontrobersya matapos maglabas si Canoli ng dalawang magkahiwalay na live video kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagod at labis na pagka-stress sa mga paratang at pangbabatikos na natatanggap niya mula sa ilang taga-suporta ni Joy. Ayon kay Canoli, may dalawang Facebook pages na patuloy na gumagawa ng mga pasaring laban sa kanya at sa kanyang grupo. Pinapalabas umano ng mga ito na si Canoli at ang kanyang asawa ay wakwak o sinasabing ginagamit ang pondo at may ginagawang hindi maganda sa proyekto ni Joy. Dahil sa mga paratang na ito, dumating si Canoli sa puntong gusto na niyang bitawan ang kanyang hawak na pondo para sa pabahay at ipaubaya na lang sa mga nangbabatikos kung gusto nilang sila na lang ang magpatuloy sa proyekto. Tungkol sa pondo at pabahay. Ayon sa paliwanag ng vlogger, si Canoli ang isa sa pangunahing naglaan ng malaking halaga para sa pagbili ng lupa at pagpapagawa ng bahay ni Joy. Subalit dahil sa mga issue at stress, sinabi ni Canoli na ipapasa na lamang niya ang hawak na pondo kay Joy o ibabalik ito sa mga sponsor na nagbigay. Gayunman, nagdulot ito ng kalituhan sa mga kasapi ng Joynetics dahil hindi malinaw kung ang pera ay 1. Ipapadala kay Joy mismo, 2. Ibibigay sa ibang gustong magpatuloy sa proyekto, o 3. Ibabalik sa mga sponsor na nagpadala ng tulong. Reaksyon ng komunidad. Marami ang nalungkot at nabahala sa pahayag ni Canoli. Ayon sa mga taga-suporta, napakahirap makahanap ng sponsor na kasing bukas palad at consistent tulad nila Canoli, Ma'am Helen at Ma'am Marie. Ang pagkawala nila ay malaking kawalan hindi lamang kay Joy, kundi sa buong komunidad ng Kalingap supporters. May ilan din ang nanawagan ng pagkakaisa na sana'y huwag maging dahilan ng mga love teams tulad ng Pranjoy upang magkawatak-watak ang mga taga-suporta. Dapat daw ay irespeto kung sino man ang pipiliin ng bawat isa na suportahan at huwag gawing dahilan ng pang-away o pangbabatikos. Sentimento ni Canoli. Sa kanyang mga live video, mailang ulit sinabi ni Canoli na napagod siya sa paulit-ulit na intriga at pasaring, gayong ang tanging hangarin lang naman niya ay makatulong. Binanggit din niya na kahit hindi sila umaasa sa YouTube revenue, nag-vlog pa rin sila upang makalikom ng dagdag na pondo para kay Joy. Ngunit sa halip na pasasalamat, batikos at paratang daw ang kanilang natatanggap. Isa ito sa mga dahilan kung bakit niya gustong magpahinga muna at ipasa ang responsibilidad sa iba. Mga panawagan at payo sa dulo ng diskusyon, nanawagan ng vlogger at ilang supporters ng paggalang sa mga sponsor, pag-iwas sa pasaring at bangayan, at pagkakaisa para sa kapakanan ni Joy bilang pangunahing beneficiary. Ayon pa sa kanila, kung patuloy na magkakaroon ng alitan sa loob ng Joynetics community, si Joy mismo ang pinakamalaking maapektuhan dahil maaring mawalan siya ng mga sponsor at tulong pinansyal. Konklusyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung final na ang desisyon ni Canoli na iwanan ang proyekto. Ngunit malinaw sa kanyang pahayag ang malalim na pagkadismaya at pagod sa patuloy na intriga sa loob ng komunidad. Ang pangyayari ay nagsilbing babala sa lahat ng taga-suporta na ang labis na bashings, parinig at internal division ay maaring magbunga ng pagkawala ng mga tunay na tumutulong. Kung magpapatuloy ito, si Joy at ang kanyang mga proyekto ang unang maapektuhan, isang sitwasyong parehong ikinalulungkot ng mga nanatiling tapat na Joynetics, na tinatawag na Joynetics matapos kumalat ang balita tungkol sa umano'y pag-alis ni Canoli, isa sa mga pangunahing sponsor ni Joy. Si Canoli ay asawa ni Ma'am Helen at kaibigan ni Ma'am Marie, mga kilalang taga-suporta at major donors ng proyekto para kay Joy, partikular na sa pabahay project na kasalukuyang isinasagawa. Nagsimula ang kontrobersya matapos maglabas si Canoli ng dalawang magkahiwalay na live video kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagod at labis na pagka-stress sa mga paratang at pangbabatikos na natatanggap niya mula sa ilang taga-suporta ni Joy. Ayon kay Canoli, may dalawang Facebook pages na patuloy na gumagawa ng mga pasaring laban sa kanya at sa kanyang grupo. Pinapalabas umano ng mga ito na si Canoli at ang kanyang asawa ay wakwak o sinasabing ginagamit ang pondo at may ginagawang hindi maganda sa proyekto ni Joy. Dahil sa mga paratang na ito,
Dumating si Canoli sa puntong gusto na niyang bitawan ang kanyang hawak na pondo para sa pabahay at ipaubaya na lang sa mga nangbabatikos kung gusto nilang sila na lang ang magpatuloy sa proyekto. Tungkol sa pondo at pabahay. Ayon sa paliwanag ng vlogger, si Canoli ang isa sa pangunahing naglaan ng malaking halaga para sa pagbili ng lupa at pagpapagawa ng bahay ni Joy. Subalit dahil sa mga issue at stress, sinabi ni Canoli na ipapasa na lamang niya ang hawak na pondo kay Joy o ibabalik ito sa mga sponsor na nagbigay. Gayunman, nagdulot ito ng kalituhan sa mga kasapi ng Joynetics dahil hindi malinaw kung ang pera ay 1. Ipapadala kay Joy mismo, 2. Ibibigay sa ibang gustong magpatuloy sa proyekto, o 3. Ibabalik sa mga sponsor na nagpadala ng tulong. Reaksyon ng komunidad. Marami ang nalungkot at nabahala sa pahayag ni Canoli. Ayon sa mga taga-suporta, napakahirap makahanap ng sponsor na kasing bukas palad at consistent tulad nila Canoli, Ma'am Helen at Ma'am Marie. Ang pagkawala nila ay malaking kawalan hindi lamang kay Joy, kundi sa buong komunidad ng Kalingap supporters. May ilan din ang nanawagan ng pagkakaisa na sana'y huwag maging dahilan ng mga love teams tulad ng Pranjoy upang magkawatak-watak ang mga taga-suporta. Dapat daw ay irespeto kung sino man ang pipiliin ng bawat isa na suportahan at huwag gawing dahilan ng pang-away o pangbabatikos. Sentimento ni Canoli. Sa kanyang mga live video, mailang ulit sinabi ni Canoli na napagod siya sa paulit-ulit na intriga at pasaring, gayong ang tanging hangarin lang naman niya ay makatulong. Binanggit din niya na kahit hindi sila umaasa sa YouTube revenue, nag-vlog pa rin sila upang makalikom ng dagdag na pondo para kay Joy. Ngunit sa halip na pasasalamat, batikos at paratang daw ang kanilang natatanggap. Isa ito sa mga dahilan kung bakit niya gustong magpahinga muna at ipasa ang responsibilidad sa iba. Mga panawagan at payo sa dulo ng diskusyon, nanawagan ng vlogger at ilang supporters ng paggalang sa mga sponsor, pag-iwas sa pasaring at bangayan, at pagkakaisa para sa kapakanan ni Joy bilang pangunahing beneficiary. Ayon pa sa kanila, kung patuloy na magkakaroon ng alitan sa loob ng Joynetics community, si Joy mismo ang pinakamalaking maapektuhan dahil maaring mawalan siya ng mga sponsor at tulong pinansyal. Konklusyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung final na ang desisyon ni Canoli na iwanan ang proyekto. Ngunit malinaw sa kanyang pahayag ang malalim na pagkadismaya at pagod sa patuloy na intriga sa loob ng komunidad. Ang pangyayari ay nagsilbing babala sa lahat ng taga-suporta na ang labis na bashings, parinig at internal division ay maaring magbunga ng pagkawala ng mga tunay na tumutulong. Kung magpapatuloy ito, si Joy at ang kanyang mga proyekto ang unang maapektuhan, isang sitwasyong parehong ikinalulungkot ng mga nanatiling tapat na Joynetics.